magandang araw dyan, ma'am, sa inyo sa Bahrain. Kamusta kayo dyan, ma'am, ngayon? So actually, kaninang umaga, around 9 o'clock or 10, I was supposed to have a duty pero sick leave kasi ako. Oo. Then, narinig ko na lang na may sumabog. Akala ko, sabi ko baka masama yung panahon, baka kulog lang. Mm. Pero kasi after first attack, nagsunod-sunod na, second, third, and fourth, and fifth. So nagpanic na din ako ay sabi ko ano na yun, missiles na naman. Oo. So tinanong ko yung ano namin, yung receptionist, kinonfirm ko, sabi niya pwede bang lumabas kayong lahat? So lumabas kami ng building. Tapos after 5 attacks, medyo kumalma na ulit. Then around 2 o'clock again until now, siguro mga more than 10 na. Oo. So, mga ilan yun, ma'am, yung mga narinig ninyo na mga nagsabog dyan sa, sa Bahrain? Mga ilang More putok? than 10. Mga Oo. more than 10 if I'm not mistaken. Marami pala, marami. Pero ilan yung talagang tumama doon sa ilang putok yung narinig nyo, ma'am, na talagang tumama doon sa US military base na yon? Actually, parang tatlo yung confirm talagang sinira nila. Oo. Yung sunod-sunod sa morning. Mm. Pero yung yung iba na naman na parang na-intercept nila yung iba. Oh, yung iba na intercept naman nila. Pero yung first kasi, first, second, third, parang ano yun parang surprise attack. Oo. So, na talagang tinamaan. Okay. So malaki siguro yung damage ng na yun yan, ma'am, no? Yung talagang Oh, okay. nag-send ako ng video dyan. Oo, pero yung talagang tinamaan yung tatlong tumama talagang doon talaga sa military base ng US lang. Walang napinsalang Yes ibang po. mga gusali, ma'am, na hindi na. Wala naman. Wala. Doon Hmm. lang. Specifically doon lang sa US base. Oo, so ibig sabihin posible may mga namatay diyan sa sa military base. As far as the news, wala pong casualty. Wala naman. Thanks God. Wala naman po. Lokong missile yun umiiwas din pala sa mga sundalo kasi pag sinasabi natin US military base, maraming sundalo yan dyan. Maraming mga sundalo. So ibig sabihin, hindi naman siguro talagang doon sa mga tao sa mga sundalo bumagsak yung yung missiles. So ano yun, ma'am? Ano yung sinabugan? May mga structures doon parang pagsabog kasi parang maraming debris na umangat pataas eh. Oh, sa nakita ko sir, talagang sabog talagang literal na nakasira talaga siya. May mga expats na while driving going to work, nakita nila yung paglapag talaga ng missile. Mm. Kaya yung iba nagpanic din kasi na-videohan din nila eh. Oo, pero ma'am, malayo kayo nung time na sumabog, ano kayo kalayo yung distansya? Hindi ko alam sa ano, pero kung i-drive mo siya, 10 minutes away lang. Oo, pero ramdam yung pagsabog doon sa sa military base. Naramdaman nyo ba sa lugar ninyo, ma'am? Yung kasi parang Hindi siya naramdaman, pero sir, ang lakas. Oo. Marinig mo talaga siya. Oo. Kahit closed doors, marinig mo, as in, ang lakas Oo. talaga. Pero hindi naman umuuyog yung yung mga buildings or mga bahay. Ay, hindi naman, hindi Oo. naman. Kasi yung iba, Kasi yung sa military base, dagat na yun eh. Hindi siya puro ground, so parang siguro kaya ganun. Oo. Kasi yung kwento ng iba, pag kahit sa taas daw pumutok, is talagang pati yung bahay na sa baba is umuuyog pa rin eh. Siguro sir, sa mga nakatira doon malapit na tawag dito, yung mga building na malalakas, na matataas, sorry. Kasi meron akong katrabaho na nurse din, Oo. asawa niya Jordanian, nasa 34th floor sila, ang katabi lang ng US base. Talagang bumaba sila ng stairs. Kasi pati yung elevator, wala na, nagsarado na daw. See. So nagpanic talaga sila Oo. at So, nakita niya daw kung paano yung missiles dumaan. Dyan sa Bahrain, ma'am, ilan yung dyan? Military base dyan sa Bahrain? Isa lang naman, sir. Isa lang. Yung nasa Jufair. So, ano yung hakbang ngayon ng Bahrain government, lalo-lalo na sa inyo? Actually, nagsabi sila na wag nang lumabas kasi yung mga na-intercept na na missiles baka bumagsak sa Yung mga taong debris. magda-drive along the way. Oo.
So hindi na pinapayagan, better daw stay indoors na lang muna. Oo. Paano yung may Saka mga trabaho? Halimbawa, may trabaho kayo, papasok kayo sa trabaho. Actually, ako nakasick leave ako kasi may lagnat ako kagabi. So, that's why I am at home. Pero yung mga kasamahan ko, hindi na sila pumasok, sir. Hindi na sila pinayagan pumasok. Tama, no? Kasi pag pumutok, malaki pa naman yan. Tapos yung mga debris yan, mga mabibigat. Malalaki din. Kahit nasasakyan, sa loob ka ng sasakyan, pag binagsakan ka ng debris na yan, wasak yung sasakyan mo dyan kasi galing pa sa taas. Yes po. Okay. So, first time mo, ma'am, na naka-experience ka ng ganyan dyan sa Bahrain? Hindi, sir. Nangyari din to last year, di ba? In-interview din nata ako last year. Pero walang pumutok dyan sa parang walang bumagsak sa na bomba, na missile. Sa Bahrain wala. Sa Qatar lang yun. Oo, tama, oo. So, sige. Yun lang, ma'am, no? Bali, baka may gusto kang mensahe sa mga pamilya mo dito sa atin. I think, prayer lang din. Kasi, hindi naman natin masabi din. So, I think I am asking for prayers for the world peace kasi yung mga world leaders natin, if they just wanted to do such thing na maggera lang or magwar lang, they don't care about the civilians. So I'm asking for prayers for everybody kasi hindi lang Bahrain, I think all GCC countries, kahit UAE, Abu Dhabi, I think also sa Saudi, ganun din. So, lahat ng niyan prayer, kasi marami yung aklanon kahit may sa mga Saudi. may mga US military base, pwede nilang targetin ng Iran yan Yes, oo. Oo, sige. Ma'am, So far, safe naman ako, sir. Safe naman so far. Ma'am Shaine, salamat ma'am. Ingat kayo dyan ma'am sa Bahrain ma'am. Welcome po. Thank you, Bombo Radyo. Oo, sige. bless. Salamat. Nabati